Kung ang Banawe Ifugao ay kilala sa pagkakaroon ng mga nakamamanghang human-made rice terraces. Dito naman sa probinsya ng Benguet ay may binansagang The Vegetable Panorama of the North at ito ang munisipalidad ng Buguias, Benguet. Ang Buguias, Benguet ay kilala sa pagkakaroon ng malawak na vegetable terraces at isa sa mga nangungunang producer ng mga highland vegetables. Kaya sa videong ito, muli tayong maglalakbay gamit ang ating motorsiklo patungo sa Buguias, Benguet. Magsimula tayo sa bayan ng Atok, Benguet kung saan masasaksihan natin ang ganda ng umaga sa Budas Transient. Aakyatin ang mga nagtataasang kabundukan na taniman ng mga gulay sa barangay na Tubling, Buguias, Benguet. Hanggang marating natin ang panoramic view ng mga vegetable terraces ng barangay Amagalegay, Buguias, Benguet. Oy, grabe. Sobrang taas na natin. Nakakalula na yung tanawin na sa baba. Go, lakbay! Good morning guys, good morning Atok, Benguet. Sobrang lamig ng umaga dito. At dito na tayo nakapag-overnight stay sa Budas Transient. So bago ko pakita sa inyo yung kwarto na tinuluyan namin, papakita ko muna sa inyo yung tanawin sa labas. Ganito kagandang tanawin ang bubungad sa inyo. Yan. Malamig na panahon. Tapos makapal na sea of clouds ang makikita nyo dito. Gaano kaganda ang umaga ninyo kapag ganito kagandang tanawin ang makikita ninyo. Kaninang paggising namin 6 AM, paglabas namin ni Suki, nasaksihan namin ang unti-unting paglabas ng haring araw. At yan, hanggang ngayon makapal pa din yung sea of clouds na makikita nyo dito. Yung sea of clouds na makikita nyo rito nakaikot sa bahay na tinuluyan natin. At ito ang Budas Transient. I-tour ko kayo dito sa pinakaloob ng Budas Transient. Yan. So kagabi, andito tayo. Nagkakwentuhan kami ni Suki habang mayroong apoy doon. Ito yung mismong pinaka fireplace nila dahil nga po sobrang lamig dito. Kaya talagang sa gabi, kakailanganin mo ng pampainit. Pwede kayong tumambay dito habang kayo ay nagkakwentuhan or kung kayo ay nag-chill, nagiinuman. Magandang pwesto to. Ito yung CR na ginagamit namin ni Suki ngayon. Ayan, maganda. So hindi magiging problema yung malamig na klima dito kung gusto ninyong maligo dahil makakapagpainit kayo ng tubig dito. At ito naman yung kwarto na tinulugan namin ni Suki dito. Yan, tingnan nyo, merong isang malaking kama. Tapos merong double deck. Maayos at malakas din ang kuryente dito. Makakapag-charge din kayo ng mga gadget ninyo. So bali ang binayaran po namin Suki dito is 1,500 pesos only. Good for 2 to 3 packs na po yun. Merong hagdan dito, subukan natin umakyat. Tingnan natin kung ano yung makikita natin sa taas. Marami din palang kwarto dito sa mismong pinakataas. So pwede naman kayong mamili dito kung gusto niyo magkwarto sa baba or dito sa taas. Dito kasi sa taas, mayroong isang salamin. Dito pa lang makikita nyo na yung tanawin. Ayan o, yung mga vegetable terraces dito. Tapos ngayon nga, natapatan natin ng sea of clouds. Mayroong rooftop dito. Subukan natin puntahan. Yun. Dito pala sa mismong pinakataas,
Yan, makikita natin dito yung mga tanawin sa likod. Pwede pa yata tayong pumunta rito sa mismong pinakalikod. Wow! Grabe! Pwede rin pala dito oh. At dito, tanaw na tanaw natin yung mga magagandang tanawin dito sa likod ng Buddha's Transient. Yung malawak na taniman ng vegetable terraces dito. Tapos yung mga naglalakihan ng mga kabundukan at sea of clouds. Yan ang tanawin na makikita nyo rito. Kaya po kung kayo ay nagpaplano na ikutin o pasyalan din ang mga tourist destination dito sa Atok Benguet, dito na po kayo mag-stay sa Buddha's Transient. It's highly recommended. Malapit nyo na lang pong pupuntahan ang Sakura Park, Mount Olis, dahil halos kalapit lang po ng Buddha's Transient ang mga tourist destination na to dito sa Atok Benguet. So located nga po pala ang Buddha's Transient dito po sa Barangay Paway, Atok Benguet. Kaya dito na kayo, mag-enjoy kayo dito. Ito nga pala yung mismong pinakamay-ari nitong Buddha's Transient, si Nanay Nita. Yan, napakabait. Yan. Sobrang okay si Nanay Nita, no, pag nag-stay kayo dito. Asikasuhin niya kayo. Ngayon nga, tinan nyo, pinaganda pa kami ng barakong kape at may kasamang puto. Ganun kabait si Nanay Nita. Naimbitahin niyo po yung mga followers and subscribers natin na dito na mag-stay sa Buddha's Transient. Oh. Kung gusto niyong pupunta dito sa Atok, nandito po yung transient natin dito sa Paway Atok Benguet. Ang Buddha's Transient po. Nay, maraming salamat po ha. Sige po, salamat din po. So magsisimula na po tayo ulit na gumawa ng adventure dito po sa probinsya ng Benguet. Ang plano po talaga namin ni Suki ay iikot tayo dito sa Atok Benguet. At dahil nga po hindi humihinto ang forest fire sa bahagi po ng kabundukan ng Kabayan, kaya ngayon ang usok dito sa Atok Benguet ay talagang natatakpan na yung mga tanawin dito. Makapalang usok at medyo masakit sa ilong kapag ka naamoy natin. Kaya tayo ay mag-iiba ng destinasyon at planong ang puntahan namin ni Suki ang vegetable panorama ng norte. At ito nga po ang Amgalegay Vegetable Terraces. Grabe, tinanin nyo kung gaano kakapal ang usok. Kahapon nakikita pa natin yung mga tanawin na yan. Ngayon parang mga fog yung nakikita natin dito, pero usok yan. Kailangan nating bumalik at makababa sa Halsema Highway dahil andito tayo sa mataas na bahagi ng Barangay Paway, Atok Benguet. Pero bago tayo magpunta ng Amgalegay, Bugyas Benguet, bibigyan ko muna kayo dito ng idea kung saan kayo kakain kapag andito na kayo sa Atok Benguet. Dito kami kumain kagabi ni Suki. Malapit lang to doon sa tinuluyan natin sa Buddha's Transient. Okay, andito na tayo sa kahabaan ng kalsadahan ng Halsema Highway. Pagkatapos po nating kumain doon sa may Norway restaurant, ang kinain namin ni Suki ay fried chicken na may kasamang gulay sa halagang 150 pesos. Yan, kung kayo po ay mapupunta ng Atok Benguet at kayo ay mag-stay ng Buddha Transient, doon na po kayo kumain. Medyo malapit-lapit po yun at masarap din yung pagkain nila doon. Ito na ulit, dadaan tayo sa second highest point dito po sa Atok Benguet, yung pinuntahan natin kahapon. Grabe dito, wala na kayong makikitang tanawin dahil natatakpan ng makapal na usok.
Ayan yung pinaka view deck dito. Tingnan ninyo yung kabundukan dito, halos hindi na natin nakikita. Dahil sobrang kapal ng usok na nanggagaling doon sa sunog sa kabundukan po ng Kabayan Benguet. Check brakes. Yan, stay road ulit yung dadaanan natin dito. Paglagpas nyo ng second highest point dito sa bahagi ng Halsema Highway, matatarik pa rin ang mga kurbadahan yung dadaanan nyo dito. Time check, alas 12 ng tanghali. Pero ramdam na ramdam pa din natin dito yung lamig, kahit trick na trick yung araw. Pero dito, sabi ng mga locals, ngayon daw ay summer. Grabe, mapapasana all na lang tayo. Imagine summer dito pero ganito kalamig, samantalang sa Bulacan, Manila, ang daming nagkakasakit, na-stroke sa sobrang init pag summer. Andito pa lang tayo sa Atok Benguet, pero nag-enjoy na tayo sa mga naggagandahang mga vegetable terraces na nakikita natin, no? Ang tataas ng mga kabundukan, tapos makikita natin yung mga hagdan-hagdan ng mga gulayan dito. Pangkaraniwan na nating nakikita yung mga ganitong disenyo ng mga kabundukan dito sa rehiyon ng Cordillera. Ayun, ito na yung arko ng Bugyas. Okay guys, papasok na tayo sa arko. Welcome to Bugyas Benguet. Okay, ayos. So narating na natin ang bayan ng Bugyas Benguet. Dito natin makikita yung mas magagandang mga vegetable terraces, yung mga natataasan ng mga kabundukan na punong-puno ng mga hagdan-hagdan na mga tanim na iba't ibang klaseng gulay. Tingnan nyo naman yung bubungad sa inyo na tanawin pagkatapos ninyong mapasok yung pinaka arko ng Bugyas. Parang gusto kong akitin yung pinakataas na itong mga vegetable terraces. Kung makakahanap lang kami ni Suki ng daan dito patungo sa taas, susubukan nating akitin. Tingnan natin kung meron ditong daan. Yan Suki, oh, parang may daan dyan to Frosty Hill, Nanagtot, Natubling, Bugyas Benguet. So andito na tayo sa barangay Natubling, dito sa sitio Nag-ato. Okay, sige, try natin. Maganda dyan. So subukan muna natin akitin to. Mataas. Gusto lang namin marating yung taas nito dahil meron kami nakakita na nakasulat na Frosty Hill. Ano kayang meron dito sa Frosty Hill, no? So dumadaan tayo ngayon sa Mistulang Iskinita ulit. Paakyat. Wow, nakakapulikat bumalansi ah. Ano kayang meron dito sa mismong pinakataas? Huwag lang tayo may makakasalubong dito. Medyo pahirapan. Yeah. Go lakbay. Wow. Talagang gusto kong makita yung taas na ito eh, ng mga kabundukan na nakikita natin na punong-puno ng gulay. Wow, palit na palit yung kalsada. Dito medyo maisa-is yung kalsada, tapos doon may kalsada ulit na maliit. Subukan pa natin akitin to Frosty Hill.
Ganito yung mga gustong gusto namin pinupuntahan. Yung mga ganitong hindi namin alam kung ano yung naghihintay sa amin sa taas. Try lang natin for adventure, para makita nyo din kung anong meron dito sa Frosty Hill. Tarik din ito. Hup hup hup. Woo! Taas na natin. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung tanawin, no? Grabe. So doon sa baba, habang binabaybay natin yung kalsada, nakikita natin ito, mga kabundukan ng mga gulay. Pero dito, dahil nga pataas tayo na pataas, halos nagiging kapantay na natin. Wow, ganda ng tanawin, no? Paka-epic. So hanggang dito lang tayo. Hindi na tayo pwedeng umakyat doon, at sabi ng lokal na nakausap natin, mahihirapan na daw yung mga motor natin. Pero yung tinagos natin o yung inakyat natin, itong Frosty Hill, talaga namang bumungad sa atin yung ganito kagandang tanawin. Yung tipong pagka una kang makakarating dito sa Bugyas, mapagkakaman mo tong rice terraces. Dahil nga alam naman natin natanyag ang rice terraces sa Banawe, no? Yun ang kilalang merong hagdan-hagdan. Pero dito sa Bugyas, talagang hagdan-hagdan na maraming iba't ibang klaseng gulay ang makikita nyo naman dito. Okay, so pagkatapos ating akyatin itong matarik na malaiskinitang kalsada, pababa na tayo doon sa main road. Dito po ito sa barangay na Tubling, bayan po ng Bugyas, Benguet. So kung makikita nyo po yung sign doon sa pinakababa na Frosty Hill, yan, kung gusto nyo pong subukan na akyatin din para makita ninyo yung magandang view deck doon sa taas, yan, akyat din po kayo dito para makita nyo din. Mag-ingat lang po tayo dahil talagang may katarikan at masikip po yung daan. Mas maganda yung tanawin pag pababa. Wow, nakakamangha talagang makita yung mga ganitong klaseng itsura, kung paano nila nagagawa yung mga ganitong hagdan-hagdan na gulayan. Yan, nandito na tayo sa mismong pinaka proper ng Natubling. Madami na tayong makikita rito ng mga kabahayan sa mga kabundukan habang binabaybay natin itong kahabaan ng Halsema Highway. Sabi nung nakausap naming lokal na hindi na nga daw maganda yung daan doon sa paakyat, doon sa may Frosty Hill, pero meron pa daw isang daan dito. Ang sabi niya, meron daw kaming makikita na statue ng karot. Ayun, so subukan din natin akyatin to. Yan, ito yung sinasabi niya na carrot na statue rito. Yan, kaya tayo rito. Tapos ito yung eskwelahan ng Natubling. Yan, try natin akitin. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dun sa taas. Isang masikip na daan patungo sa tanawin. Yan, malaiskinita na naman. Kaso medyo sira-sira na to. Wow. Yan, oh. Tingnan nyo naman yung tanawin dito. Sa baba natin, maraming pananim na mga repolyo. Subukan pa natin makalapit. Tingnan natin kung hanggang saan yung katapusan ng maliit na daan na to.
Ahon! Sumasayad yung side panniers natin sa mga damo. Wow. Gubat na to ah. Oh, mas mataas to. Yay, taas. Wow. Let's go. Tarik nito. Taas na na. Yeah. Oh. Ito may spot dito. Yun. Oy, grabe. Sobrang taas na natin. Nakakalula na yung tanawin na sa baba. Go lakbay! Woohoo! Nasa na si Suki. To, steep na mataas. Ay, kapantay na natin yung mga kabundukan na nakikita natin. Saan kaya yung mismo pinatok-tok na ito? Yeah, mabato oh. Wop. Yeah. Let's go. Oh. Ang liit ng daan oh. Nakakamangha na ah. Nalagyan pa nila ng mga kalsada yung ganito katataas na mga lugar. Woo! Yun, sa wakas, sa tagos natin yung pinakataas. Grabe, napaka-solid nun. So ito yung nagkukonekta doon sa Frosty Hill na hindi na natin pinuntahan dahil nga hindi na daw maganda yung kondisyon ng daan dyan. So hanggang dito na lang tayo. Ayos, sa tagos natin. Grabe. Ayos, takbay, lakas mo ah. Good job. Sa pagbaba natin, yan yung makikita nating tanawin no? Grabe talaga kapag nandito tayo sa Cordillera. Talagang yung mga adventure na nagagawa natin dito. Kahit yung mga ganitong iskinita na daan na napapasok natin, papuntahan lang natin yung magagandang tanawin saka yung pinakatuktok nito. Look at the view, the scenery na makikita nyo dito. Sulit na sulit naman yung ating ginawang pag-akyat. Kahit medyo mahirap at matarik, delikado, pero tingnan nyo naman yung may papakita kong tanawin sa inyo guys. Panalo no? Pawing-pawi ang pagod natin kapag ganito na yung mga tanawin na nakikita natin. Kanina nung tayo ay bumabaybay sa Halsema Highway, talagang tumitingala tayo doon sa mga kabundukan. Nalulula tayo. Pero dahil inakyat natin yung isa sa mataas na bundok dito sa Bugyas, kaya halos kapantay na natin yung kabundukan na yan no? Pintanawin talaga. Nakapanginig lang ng tuhod. Sobrang taas natin.
Oh. Pero panalo sa tanawin. Natapatan lang natin na summer dito sa Bugyas, Benguet. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga kabundukan na merong hagdan-hagdan na taniman ng mga gulay, yung iba bakante. Dahil nga po ngayon ay summer at pahirapan daw ang tubig dito, sabi ng mga locals na nakausap natin. Pero last year daw, punong-puno ng gulay to. Mas maganda raw na makikita natin. Habang binabaybay natin itong maliit na daan na matarik, pangkaraniwan nating nakikita na nakatanim dito, repolyo. Hanggang dun sa mismong pinaka taas. Andito na ulit tayo sa kalsadahan ng Halsema Highway. Dito pa rin po sa barangay na Tubleng at patungo na po tayo sa barangay naman po ng Amgaligay. Pupuntahan natin yung view deck doon. Ito mukhang matarik na kurbadahan to. Oo nga. Malupit to, bilog na bilog din. Dito sa barangay na Tubleng, malulupit din yung mga kurbadahan dito. Tapos paahon. Ito yung mga tanawin na nakikita natin kanina nung andun tayo sa taas ng Tubleng. Ito yung mga truck na makakasabay nyo dito. Sila yung may mga daladalang pataba. So sabi nila, yung mga pataba na yan ay mga dumi ng manok. Yan yung ginagamit nila sa mga gulay nila dito. Kaya kapag halimbawa ganito, mabagal sila, nasa likod lang tayo, naaamoy natin yung hindi kaaya-ayang amoy. Dahil nga ito ay dumi ng manok. Nandito na tayo sa barangay Amgaligay. At ito, nakikita ko na yung view deck na pupuntahan natin dito. Yan, Amgaligay View Deck. Ang hirap kasi nung mga pangalan ng barangay o bayan dito sa Cordillera, no? Medyo hindi lang maganda yung pwesto, kurbada, kaya tiyempo lang tayo. Yan, ito, Amgaligay View Deck. Tabi muna tayo dito para makipakita namin sa inyo yung ganda ng spot na to. Yan, makikita ninyo may nakasulat na Amgaligay View Deck, Philippine Pali. Wow. Ay, makikita natin dito yung malawak na taniman ng mga gulay dito sa parte po ng Bugyas, Benguet. Then dito merong mas malapit na tanawin tayong makikita. Makikita natin yung mga korte ng hagdan-hagdan na mga taniman ng gulay dito sa Amgaligay, Bugyas, Benguet. Ito yung mga nakita natin mga kabundukan o yung tanawin nung andun tayo sa mataas na bahagi ng barangay na Tubleng. Makikita natin yung mga bangin. Ang dami mga pine trees dito. Tapos yung mga kabundukan na naglalakihan, nababalutan ng mga ulap. Dito sa kahabaan ng Halsema Highway, kapag narating nyo na ang barangay Amgaligay, yan, meron kayong madadaanan na view deck. Hinto rin kayo dito para masaksihan ninyo yung napakagandang tanawin dito.
Okay, napuntaan na natin ang Amagalegay View Deck. Tapos dito yata yung pinakadaan pababa doon sa nakita nating pinakatanawin. Yan, kakanan tayo dito. Pero balikan na lang natin yan. Gusto ko pang puntahan yung kalsadahan dito sa Halsema Highway, dahil nakita ko dito sa drone na maganda yung tanawin. Dito sa gilid ng kalsada, yung kabundukan, vegetable terraces. Tapos sa baba, vegetable terraces din. Hanggang doon sa pinakadulo, ayun oh, napakalawak talaga. Grabe, nakakalula. Wow. Woo! Ngayon alam ko na kung bakit tinawag na vegetable panorama of the north itong Bugyas Benguet, dahil po sa grabe yung ganda ng itsura talaga nang makikita nyo rito ng mga hagdan-hagdan na taniman ng mga gulay. Yung tipong pag nakita mo to, mapapatulala ka na lang at dadamhin yung ganda ng pagkakagawa nila nung hagdan-hagdan na gulay na to, no? Napaka-solid talagang magmotor dito sa Halsema Highway, dito po sa bahagi ng Barangay Amagalegay, dito po sa bayan ng Bugyas Benguet. Dahil ganito kagandang tanawin ang makikita ninyo. Yan, Amagalegay. Dito tayo sa baba. Nakita ko na matarik to eh, pero pupuntahan pa rin natin yan syempre, para makita natin yung ganda. Ito yung view na makikita ninyo doon sa may Amagalegay View Deck, yung malapit na tanawin. Bukod doon sa mga dambuhalang kabundukan na makikita ninyo, ito talaga yung napakagandang tingnan eh. Ito, malaiskinitang daan na ulit yung dinadaan natin dito sa rehiyon ng Cordillera. Maraming beses na tayo nakadaan sa mga ganitong klaseng daan na malaiskinita, no? Yeah. Dahil nga po ang lugar na ito ay punong-puno ng mga kabunduan, kaya ganito yung mga daan, lalo na sa mga barangay na dinadaanan natin, yung mga sulok-sulok. Dito malapad na yung sementadong kalsada. Gawi pa tayo dito. Grabe. Habang nagmomotor ka, yung ganitong tanawin yung nakikita natin, no? Ay, pakaganda talaga ng Cordillera. Kaya naman talagang babalik at babalik ka dito sa lugar na to. Hindi lang talaga yung malamig na klima yung nagustuhan ko dito, yung binabalik-balikan natin, kundi talaga yung mga ganitong klaseng mga tanawin na nakikita natin dito. Pang world class na mga tanawin. Ganda. Tabi ko na tayo dito sa gilid. Nag-enjoy talaga ako sa mga nakikita ng mata ko. Ganda. Grabe. Tama nga yung ginawa naming desisyon ni Suki na bumaba kami dito, dahil ito na naman yung bubungad sa atin, oh. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Masasabi ko na isa ito sa pinakamagandang vegetable terraces na makikita nyo dito sa Cordillera. At ito po ay matatagpuan dito po sa bayan ng Bugyas Benguet. Sana mapuntahan nyo to. Sobrang ganda rito. Yun, sa wakas at natapos na rin ang ating motorcycle adventure dito po sa probinsya ng Benguet. At nilibot nga po natin ang bayan naman ng Bugyas. Naipakita namin sa inyo ang mga nagkagandahan
at nakakamanghang mga vegetable terraces. Lakas loob nating inakyat ang matatarik na kalsadahan. Maipakita lamang sa inyo kung gaano kaganda yung mga tanawin na makikita natin kapag tayo ay ando na sa mismong pinakataas. Talagang napakasarap balik-balikan ng Cordillera. Dahil tingnan nyo naman yung tanawin na nakikita natin ngayon dito. Kita-kits po tayo sa ating motorcycle adventure. Maraming salamat po sa inyong lahat. At laging tatandaan, keep safe, ride safe, God bless. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. It really makes me wonder